at pangangalaga ng ating mga. Salamat naman, no? At ini-spend ng Panginoon yung ating pong komunidad, yung Metro Manila. Bagamat nalulungkot po tayo sa ating pong mga kababayan sa Norte, sa Pangasinan, sa Pampanga at sa Bulacan, although sa Rizal at sa Quezon at sa parte ng Palawan at Mindoro ay marami pong sabi nga po ng 24 oras, ito po ang pinaka-worst na bagyo in 5 years ng ating pong bayan. Okay. So, salamat at tayo po ay sabi nyo sa inyong katabi, salamat at buhay ka pa. So, salamat sa ating pong preaching team na kung saan meron po tayong ganitong mga book study at marami na po tayong napag-aaralan ng mga libro, no? Ang suggest ko, sana magkaroon po, yung mga perfect na addendas ay bigyan ng certificate na nakatapos sila ng Book of Matthew, ng Book of John, o Book of Romans, no? Para at least isang magandang resume na ito na tayo po ay lumalago sa ating pananampalataya. Batiin po natin yung ating po mga nasa online. Hello there, mga Dabarkat sa Bells of Glory. Sila Nanay Minda, ang Garcias family. Alam ko sa Tel Aviv sila Ate Alma at Irene at Jasmine. Of course, sa ating sa Asia, sa Thailand, yung ating pong missionary, si Pastor Ronnie at Aliu Albanyer. Hello kay Nanay Christine, dito pa, nasa Bulacan, at iba pa natin mga kapamilya, kapuso, na hindi po natin nakasama sa ating pong face-to-face. No way, continue to stay safe and stay healthy, no? Talagang health is wealth. At ang ating dalangin, naway ating mga kapatiran, kamanggagawa at kapuso at kapamilya ay nasa mabuting pong kalagayan. Even yung aking kapatid sa Long Beach, California, nag-uwas ngayon, si Lorna Jasmine at ang kanilang family. Okay. So, napaganda na ating pong topic na naka-assign po sa akin, ano? At ito po ay binasa natin kanina sa Luke chapter 1, verse 39 to 56. Ang ating pong mensahe sa umaging ito ay the Song of Mary. Ayan. Ay, wala pa. The Song of nung sapatero, humingi sa akin ng PowerPoint. Sabi ko, hindi ako masyadong nalilito ako kasi pag tumitingin ako doon, nawawala ako sa concentration. Kaya hindi ako nagbigay ng PowerPoint. PowerPoint na lang ang binigay ko sa kanila. So, the Song of Mary. At alam po tayo, nalulungkot ako kasi yung Bee Gees na, nung ko, namatay na rin pala si Barry, no? So, wala na po yung grupo ng Bee Gees. So, yun pa naman ang aming favorite ni Ate Open noong 70s, no? Yung Staying Alive, yung Saturday Night Fever. Kasi naalala ko nung niligang ko si Open sa UP, lagi po narinig yung yung mga awit ng Bee Gees, yung talagang very memorable po sa amin yon. At of course, sabi nga po ng Desiderata, lahat po tayo ay merong kwentong may kwenta. Bata, matanda, dalaga, binata, mayaman, mahirap, may pinag-aralan, walang pinag-aralan. Lahat po tayo, wag nating ismulin ang lahat ng mga tao. Lahat sila ay merong kwentong may kwenta. Parang life worth, BFW, FM, ni Ate Jen at DJ Jen at DJ Mike. Okay, wala po si DJ Pastor Mike ngayon, nasa himig ng Pag-asa Baptist Church at siya po ay naimbitahan po ron na magsalita. So meron po akong nais na 3 ibahagi po sa inyo tungkol po sa awit ni Maria. Unang-una yung information na kanya pong napulot at nasagip at naranasan. Okay. Pangalawa, yung kanyang innovation, yung kanyang sudden change, yung kanyang pagkatao, yung kanyang value system, yung kanyang attitude, no? Nung kanyang na-met o na-encounter ang anghel, lalo po ang ating Parasukristo, na kanyang tagapagligtas, no? Yung kanyang pagbabago ng kanyang buhay. And then yung pangatlo, yung kanyang inspirasyon na ibinigay kay Elizabeth at kay Zacarias nung nag-stay po siya for almost 3 months. Imagine, no? Pag ikaw ay mabisita at nag-stay siya ng 3 months, anong gagawin mo? Babatuhin mo na siguro, no? Ay,
umuwi ka na, wala na kami pera, wala na kami budget, ano. Pero sa 3 months pa, and she went home joyfully. Ano kayong inspirasyon na binigay niya doon sa mag-anak na yon at lalo po kay Elizabeth? So, unang-una po yung information na receive po niya. At of course, ang unang-una, yung information ni Anghel Gabriel, doon po sa verse 26 to 33, na kung saan ay nagpakita ang Anghel Gabriel kay Jose at kay Maria at iparating yung magandang balita na kung saan ay gagamitin sila ng Panginoon to be a blessing sa maraming tao, lalo po sa kaligtasan po natin. Kasi nung Old Testament, yung unang magulang po natin, ay hindi sumunod sa kalooban ng Panginoon, kaya napasama. At ang tao ay nagkasala at nagkaroon ng kamatayan. Pero sa New Testament, makita po natin dito, mag-asawa rin ang ginamit ng Panginoon para yung tao ay magkaroon ng kaligtasan at personal na relasyon sa Panginoon at magkaroon po ng buhay na walang hanggan. So sabi po rito sa talatang 26 hanggang 33, sabi po ng Anghel Gabriel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki at siya'y papangalan mong Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay walang katapusan." So yun po ang unang information niya narinig mula sa Anghel Gabriel. Salamat naman at sumunod ang ating dakilang inan ng buong mundo, si Maria. Sabi, "Be it unto me according to your word." Si Zacarias, nung sinabihan ng anghel, nag-doubt pa, nagkaroon po ng confusion. Kaya as a result, napipi po siya for a meantime at hindi nakapagsalita. At yun po ay ating pong pag-aaralan sa Book of Law. At pangalawa, na information na nag-gather niya ay nung siya'y bumisita kay Elizabeth, kanyang pong pinsan po at kasi si Elizabeth ay sa line ng Levite at si Maria din po ay nasa linya ng Levite. Samantalang si Joseph naman ay sa angkan ni David. So makita po natin dito yung pinagali ng atin ng Panginoon, isang pare at isang hari. so talagang makita natin dito yung paggalaw orchestrated ng Panginoon sa pagsilang ng ating Panginoon. And then pangatlo, dumalaw ang ating si Maria sa tahanan po ni Elizabeth, dito po sa verse 42 to 44, sabi po rito, "Napasigaw siya sa galak, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino akong dalawing ng ina ng aking Panginoon, sapagkat pakarinig ko ng iyong pagbati ay gumalaw sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan." So makita po natin dito, no? Even yung baby ni Elizabeth, at I think ito po si John the Baptist, ano? At so mas matanda si John the Baptist ng 6 na buwan sa ating Panginoon. Kaya nung narinig po ni Elizabeth si Maria, yung kanyang baby sa sinapupunan ay gumalaw. Ang siguro sabi ng ibang mga experience, sinipa. Sinipa ako ng aking anak. Nagsusumba na doon sa aking tiyan nung narinig niya yung pagdalaw ni Maria. So makita natin dito, no? Una yung Anghel Gabriel, pangalawa si Elizabeth, pangatlo yung baby po ni Elizabeth na kung saan ay nag-rejoice agad at talagang nandun ang kagalakan na kanilang masisilayan ang tagapagligtas. And then, of course, yung panghuli, yung from Scriptures. Sabi po sa verse 45, sa pinagpala ka, sapagkat sumampalataya kang matutupad ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon. Sa ESV, sabi po rito, "And blessed is he who believed that there would be a fulfillment of what was spoken to her from the Lord." So makita po natin dito na sa Old Testament pa lamang, hinula na talaga
yung pagsilang ng ating panahon. Ito po yung matatagpuan sa Genesis chapter 3, verse 15, na kung saan nung nagkasala si Eva at Adan, ay gumawa agad ng paraan ng Panginoon. Ipinangako niya na kanyang isusugo ang binhi na dadalhin ng isang berhen. Na siyang wawasak sa kamatayan, siyang wawasak no, sa kadiliman ng mundong ito. At sabi po sa Isaiah chapter 6, no, for unto us a child is born, for unto us a child is given, and he will be named Wonderful Counselor, Almighty God, the Prince of Peace. And sabi po sa Galatians chapter 4, verse 4, in the fullness of time, no, God sent His Son, born of a woman, no, to fulfill the law of Christ. So makita natin dito na in the fullness of time, dumating yung ating pong tagapagligtas, yung seed na dadalhin ng isang berhen. At ito po'y sinilang doon po sa sapsaban sa Bethlehem. At talagang nakita po natin dito na lahat ng propesya sa Bible, lahat ng pangako ng Panginoon patungkol po sa pagbalik o pagdating ng ating Panginoon ay na-fulfill. So, mamamanga po kayo na lahat ng pangako ng ating Panginoon, lalo po sa atin, mayroon talagang katugunan. At never na siya mag-fail sa mga pangako niya po sa atin. So wag po tayong mag-alala, wag po tayong mag-doubt, wag po tayong mangamba, wag po tayong mag-worry na kung ang Panginoon ay nangako sa atin through His Word, talagang it will come into fulfillment at tutugon siya sa ating pong mga pangangailangan. So yun po, yung information na nag-gathered ni Elizabeth, ni Mary sa kanya pong pagdadalang tao. At of course, sa kanyang pagsilang sa ating Panginoon Kristo. Pangalawa, yung kanyang innovation. She has developed as she encountered the Lord Jesus Christ. Ito po yung matatagpuan sa verses 46, verse 48. Sabi po rito, at sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, at ang aking espiritu'y nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. So makita po natin dito na in-acknowledge ni Maria na kahit siya po, ang ating Panginoon ay nasa sinapupunang paramang niya, ay i-acknowledge na yung isisilang niya, yung kanyang tagapagligtas. So makita po natin dito na even si Maria, kailangan din ng tagapagligtas. So mali yung conception ng ibang mga religion na si Maria ay isang pang-apat na Diyos. the Mother of God, no? At mismo dito, si Maria ay meron din pong kasalanan at kailangan niya ng tagapagligtas. And I think ang mga bata na isilang up to 6 years old or 7 years old, ay hindi pa nila na yung kanyang accountability ay naniwala po tayo na pag sila po ay kinawa ng Panginoon, sila po ay maanghel sa langit, katulad ng sinabi ni David doon namatay yung kanyang anak sa unang kay Bathsheba. Pero sabi niya, ako'y susunod sa aking anak sa kaharian ng Diyos. So makita po natin dito. Pero si Maria po, take note dito, meron din po siyang kasalanan at kailangan niya ng tagapagligtas. So hindi natin pwedeng maging mediator si Maria, no? At sad to say sa ating po mga kaibigan, mga kapamilya, kapuso, na nananalangin sila kay Maria, no? Para iligtas sila. Take note dito po sa ating binasa, kailangan ni Maria ng tagapagligtas. At in-acknowledge niya po rito, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at ang aking espiritu'y nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Imagine, nasa sila po ng paramang. He acknowledged that Jesus Christ was His Savior at Diyos din, no? Sa Diyos na kanyang tagapagligtas. So dito parang talagang nakita natin yung doktrina ng na ang Panginoon Kristo hindi lang po nagkatawang tao kundi siya po ay 100% na Diyos at tagapagligtas. Okay. And then pangalawa, sapagkat nilingap niya akong kanyang abang ilipin. Mula ngayon ang lahat ng tao ay tatawagin akong pinagpala. So meron po tayong tatlo na yung kanyang nag-innovate ng kanyang sarili, nag-turn to 180 degrees, nag-change yung kanyang buhay kung bakit gano'n lamang po na ang kagalakan ni Maria. Unang-una, nagkaroon po siya ng attitude of gratitude. Sabihin natin, attitude of gratitude. Yan.
Yan. Nagkaroon siya ng pasasalamat sa Diyos. At ito po ang dapat nating maging attitude sa buhay natin. Ano man ang nangyayari sa ating buhay, sa ating negosyo, sa ating trabaho, sa ating pamilya, sa ating relationship, lalo po sa nagdaang 2 bagyo, ay talagang pasalamatan po natin ang Panginoon sa mga nangyayari sa buhay po natin. Kasi sabi nga po sa Job chapter 1 verse 10, nothing will harm us without His permission. Inaalaw na Lord yung mga pagsubok, mga suliranin, mga trials, temptation, para matest na Panginoon kung hanggang saan ang ating pananalig at pananampalataya sa Kanya. Kaya nung siya po ay kinausap ng Gabriel at nung siya dumalaw kay Elizabeth, makita po natin dito yung kanyang taus-pusong pasalamat. Kapagkat nilingap ng Diyos yung kanyang alipin na si Maria. At hindi lang po yun, makita po natin dito yung kanyang pasasalamat sa Panginoon. Mula ngayon, ang lahat ng tao ay tatawagin akong pinagpala. Amen. No? So sana hindi lang po sana all. Sana lahat ng tao pinagpala ng Panginoon. Lalo po yung merong personal encounter with the Lord Jesus Christ. At ngayon pa lang talaga pinagpala na po tayo ng ating Panginoon. Lalo po sa ating pong pagsamba, sa aming panalangin ni Ate Opel, Lord, lahat ng mga kapatiran natin, lahat ng mga kapamilya, naaapak pa lamang sa tuntungan ng hagdan patungo sa 4th floor, i-boost na ang iyong biyaya pagkapala kasaganan sa kanila. Kasi talagang pinagpala na po tayo. How blessed are the people who worship God. So, yun po, yung kanyang pagiging grateful sa Panginoon. And then, pangalawa, na pasasalamat niya sa Panginoon ay yung nakita niya, naranasan niya, na itong Diyos na kanyang pinaglilingkuran ay buhay at makapangyarihan sa lahat. Siguro naalala natin kung nagbabasa po tayo ng Four Gospel ng New Testament, nung nagsisimula pa lamang ang Panginoon sa pagtuturo sa kanyang maalagad, unti-unti niyang ipinapayag yung kanyang kapangyarihan sa mga apostol. Kaya kung minsan nung nasa laot sila, nasa bangka sila, at sila ay muntik na malubog, sabi niya, Panginoon, wala ka bang concern sa atin? Malulubog na tayo, mamamatay na tayo, nandiyan ka pa, natutulog ka pa. Sabi ng Panginoon, be still, be calm. Kaya nung nakita nila Pedro, bakit nauutusan niya yung bagyo? At nung alon, talagang, sino kaya itong atin pong pinaglilingkuran? At doon na mga sila ng kanilang pinaglilingkuran ay makapangyarihan sa lahat. He can talk to any people, he can talk to nature, maging sa stone. Kayong bagyong Egay at Falcon, inutusan siguro ito ng Panginoon na pumunta sa ating bayan, sa ating bansa, para ipakita yung kanyang kapangyarihan. And we pray na nawa yung ating mga kababayan na nasalanta, nabaha, nawala ng bahay, nawala ng hanap buhay, at nawala ng mga mahal sa buhay din po. Nawa ipakita ng Panginoon yung kanyang kapangyarihan sa time na yon. Sabi nga po ni John Bunyan, in times of depression, in times of hardship, we often commonly meet the sweetest experience of the love of God. Kuminsan, yung pag-ibig ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos, yung mga gawa ng Panginoon ay ating maranasan in times na mayroon tayong pagsubok at mga suliranin. Amen po ba? So, sabi nga po sa James chapter 1 verse 2, count it all joy when you face trials or various trials, knowing this, not feeling this, not assuming this, not pretending this, but knowing this, alam natin na pag may mga pagsubok, may mga suliranin, tayo po ay hindi pababayaan ng Panginoon. At ito'y gagamitin ng Panginoon para tayo po ay magkaroon ng kamanghamanggawang ng experience sa ating Panginoon. Maranasan natin yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang kadakilan sa ating buhay. At dito nakita po niya na hindi pa naman din niya sinisilang ang Panginoong Jesucristo, ay namanghana po siya sa kadakilaan ng Panginoon. Labi ko nga sinasabi, your perception of God will determine your production and performance. At labi po rito sa verse 49-55, dahil sa mga dakilang bagay na ginagawa sa akin ng makapangyarihan, yan, banal ang kanyang pangalan. So nakita niya na yung kanyang pinaglilingkuran ay banal. Okay. Ang kanyang pangalan, ang kanyang kahabagan ay para sa lahat ng salinsaying lahi.
may takot sa kanya. So dito pa na naranasan niya na talagang pinaburan po siya ng Panginoon ng ating Amang Banal. At sabi pa po rito, ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga isig. Nilito niya ang mga may palalong isip. So nakita ni Maria yung lakas ng ating Panginoon, yung the strong of His hand, na talagang nothing is impossible with God kung tayo po'y magtitiwala at mananampalataya po sa Kanya. Pinasagana niya ang mabubuting bagay, ang mga kapusparan. Imagine, makita natin dito na compassionate and tender mercy ang ating Panginoon. Pinapasagana niya ang lahat ng nagtitiwala sa Kanya. At hindi po naman ang sinabi ng Panginoon sa John chapter 10, verse 10, I have come that you might have life and have it more abundantly. Yun ang talagang plano ng ating Panginoon, na tayo po'y pasasaganain at hindi po tayo pahirapan. Jeremiah 29, verse 11, my plan for you is not to harm you, but to prosper you, to give you hope and a future. Yun naranasan po ni Maria nung kanya pong na-encounter ang kanyang tagapagligtas. Tinulungan niya ang Israel ng sabi po rito, at pinaalis niyang walang dalang anuman ang mga mayayaman. So makita natin dito na because of God's sovereignty, no? Talagang lahat po tayo ay pinagpala ng Panginoon, maging sa mga mayayaman. Pero sabi nga po rito, ay walang dalang anuman ang mga mayayaman. Pinaalis ng walang dalang anuman ang mga mayaman. Of course talaga, yun po sinabi ng Bible, sinabi ng Job, sinabi ng Ecclesiastes, na pag tayo nawala na sa mundong ito, wala naman talaga yung tayong madadala, no? Oh, di ba? Kaya kahit anong ipon natin, kahit anong yaman natin, anong man ang possession natin, magkaroon tayo ng maraming mga properties, no? Pero pag tayo po ay kinuha ng Panginoon, wala po tayong madadala sa ating pong kilalagyan. At hindi lang po 'yon, sabi nga po rito, tinulungan niya ang Israel ng kanyang lingkod at hindi niya kinalimutan kahabaganto, tulad ng kanyang pangako sa ating mga ninuno kay Abraham at sa lahi nito magpakailanman. So alam po natin yung story ng Israel. For 40 years, sila po ay na-desierto because of their rebellion, because of their disobedience sa ating Panginoon. And yet, hindi sila pinabayaan ng Panginoon. For 40 years, no? Habang sila nasa wilderness, He provided the manna for 40 years, no? He provided the quail for 40 years. He provided the water, no? For 40 years, even the desert, no? Nag-provide siya sa mga bato ng tubig, no? Na mga imposible, na naging posible dahil yung pangako niya sa Israel ay magpakailanman. Never na siyang hindi tumupad sa kanyang mga pangako. At talagang, yun nga lang, talagang marami po ang nadisgrasya, marami po ang casualties sa time na yon ni Moses. At yung nakapunta naman po sa Promised Land ay yung talagang pinili po niya at yung mga taong kalugod-lugod po sa Kanya. So makita po natin dito yung kapangyarihan ng ating Panginoon, yung Kanyang perception sa ating Panginoon. Kaya puri ng Panginoon dahil po sa istorya ni Maria, makita natin dito na tayo rin pwede nating maging ganong karanasan sa ating buhay. And then, sa verse 3, sa number 3, her inspiration she gives. Sabi po sa verse 56, nanatili si Maria kina Elizabeth na may 3 buwan bago siya umuwi. So, although nawala na pong record dito na sinabi ng Biblia, walang sinabi ang Panginoon kung paano siya nagstay po roon. Pero ako'y naniniwala, no? By heart, by faith, and by the grace of God, naging pagkapala po si Maria sa tahanan po ni Elizabeth. For 3 months, no? Di ko alam po anong pinagkikentuan nila, anong mga istorya nila sa buhay, anong mga kalungkutan nila, mga conflicts sa relationship, sa family, sa trabaho, sa negosyo. Pero in 3 months, no? Makita natin dito, and I believe, in-inspire ni Maria yung pamilya po ni Elizabeth, maging si Zacarias. Kasi yung time na yun, hindi pa ata nanganganak si Hira. Hindi pa, siguro,
nagkwentuhan sila tungkol sa ginawa ni Zacchaeus nung siya ay nandoon sa loob ng templo para mag-offer ng sacrifices, and then pag uwi niya, pipi na po siya, no? Pero blessing in disguise, ano? Dahil nung siya naging pipi, nagkaanak po si Elizabeth. So, may mga ganun, kung may mga blessing in disguise yung mga na yun, minsan pinapalitan din yung mga ganun mga problema. Para, as a result, blessing in disguise, you know? Pero kung hindi naging pipi si Zacchaeus, baka hindi nagdalang tao si Elizabeth, you know? Kasi siguro, pareho silang madaldal, ano? Dahil po silencio si Elizabeth, di may pagkakataon pa sila na magsiping. At yun, nagdalang tao, no? So talagang nothing is impossible. At mind you, mga kapamilya, si Elizabeth ay may edad na rin. Katulad ni Sarah. Pero nung sinabihan ng Panginoon si Zacchaeus na manganganak si Elizabeth, nag-doubt nga siya. At paano ito? Ay matanda na kami dalawa. At baog talaga si Elizabeth, eh. Pero nainis din si Gabriel. To. Hindi ka sumusunod sa akin salita, no? Ngayon, mapipipi ka. At babalik lamang ang iyong panalita pag isinilang na ang iyong anak na si John. At ipapangalan mo sa imagine, no, naka-orchestrated na. Yung papangalan niya sa baby ni Elizabeth, magiging pangalan niya John. Kaya nung nanganak si Elizabeth, hindi nila alam kung anong papangalan nila. Si Zacchaeus din, Zacchaeus 2, Zacchaeus 3. Kaya nung nakausap nila si Zacchaeus, sabi, anong papangalan natin dito? Siyempre, unahin natin yung tatay, no? Siya yung may disposition para magbigay ng pangalan. So, nagsumenya si Zacchaeus, kumuha ng papel at ballpen. Ewan ko kung ballpen, may ballpen na roon, ano? So, siguro uling yung pinasulat niya. At linagay niya doon, John. Ba, nagtaka yung mga tao, John, bakit John? Wala namang masalain niyo ang pangalan John na. Pero nung sinabing John, doon and behold, ay nakapagsalita na si Zacchaeus. At doon, nag-compose po siya ng magandang awitin patungkol po sa karanasan niya sa piling ng ating Panginoon. So, merong song of Zacchaeus din, no? May song din po si Maria. Doon sa Old Testament, si Miriam yung umawit ng papuri sa Panginoon. Diniliver sila ng Panginoon from the bondage of Egypt at kay Pharaoh. At doon nakalika. So, meron din po tayong kakayanan, no? Ako, hindi ako gifted na compositor, eh. Kaya kung, nga lang ako, eh. Frustrated singing nga ako, kaya ginagamit ko na yung FB Live para kumanta. Wala naman pong problema kasi talagang mapipilitan makinig yung mga nasa FB Live. Kasi frustrated singer ako, eh. Nung niligawan ko si Ate Paul, ginamit ko yung talent ng pag-awit. Kinantan ko siya ng Bee Gees at mga Beatles. At doon ko siya nakuha. Talagang sumagot siya ng oo sa akin. Imagine, sa awit lang, ano? Kasi hindi ako academic, hindi ako matalino, eh. Kaya diskarte lang talaga, eh. Kaya pag meron kayong liligawan, mga dabatas, mga kapatid, mga kapinyam, kapuso, pag matalino ang inyong niligawan, daanin nyo na lang sa diskarte, awitan nyo na lang. Yan, o. Okay, magdala kayo ng mga noodles, na mga kare-kare, mga itlog. Yun ang ginamit ko. Yun sila ate, sila ko yun ang ginamit ko para nandito sila, eh. Oo. Pagpunta ko sa kanila, kala nila magbabible study ako sa Mandaluyong. Hindi, pagbukas ko, may kare-kare, may beef, may bopis, may bopis. Oh, kinupit ko lang sa nanay ko kasi meron kami karinderya. Diskarte lang, eh, sa buhay. Sabi ko, paano ko asenso ito? Sa ML ko, baksak 75 lang ako. 3 beses pa akong bumagsak sa public speaking. Imagine, ano? Dahil meron akong inferiority complex. Kasi talagang we cannot choose our parents. Kung tayo pinanganak na mahirap ang parents natin, talagang tendency nito, magkakaroon din po tayo ng mahina yung ating meron tayong low self-esteem. Sabi ko, talagang ano ang gagawin ko, Lord, para ako'y sumagan at umasenso rin. Kaya nung ako'y naglalaba doon sa Manacasling, nakita ko si Ope papunta sa UP.
Oo. Naniwala ba kayo sa love at first sight? Oo. Nung nakatitigan kami, habang naglalaba ako, sabi ko sa sarili ko, ito ang aahon sa buhay ko. At hindi naman ako nagkamali. Yan. Life is not a series of choices. It is a series of life is not a series of chances. It is a series of choices. Sabi nga ng nanay ko, ba't mo nagustuhan niya si Open? Mukhang butiki. Kasi yung time na mukhang butiki talaga. Ang haba ng buhok, kulot. Tapos yung salamin niya mukhang Batman pa eh. Kasi 600 yung grado ng kanyang mata eh. Yung kanyang glass. Oh. Salamat na lang at walang EO noon. Alam niyo yung EO? Executive Optical. Kasi yung siya nagpalese noong 1990s, nabulaga siya. Pagkita niya, pangit mo pala! wala na siya magawa. Dalawa rin anak namin. Hindi na niya ako maisauli. Yan. Kaya yung time niya, gumawa ako ng komposisyon. And the song of Pastor Ed naman. So, at naway talagang ito ay maging kagalakan po sa atin pong So, makita po natin dito yung experience ni Mary sa piling na ating Panginoon na siya'y nagalang na yung kanyang dinadala, yung kanyang tagapagligtas at Panginoon ng kanyang buhay. Kaya po sa nakalika ng awitin At lahat po tayo, pwede tayong lumika ng ating mga awitin na kung saan karanasan din po natin mula sa ating Panginoon. The greatest things that ever happened to us when we met our Lord and personal Savior of our lives. Sabi ko, Lord, hindi lang po yung greatest things na nangyari sa buhay ko na ikaw ay aking naging tagapagligtas at ikaw ay aking pong naging Panginoon. Kundi, pangalawa, nung nakita ko po yung magiging life partner ng aking buhay. Amen. Yun ang the greatest things that ever happened to us. When we accepted the Lord Jesus Christ, sabi pa nga po ni Pastor Hill Jock noon, nung ating speaker po siya doon po sa MacArthur Highway, sabi niya, the greatest gift that I have received from the Lord ay hindi yung edukasyon, hindi yung bahay, hindi yung property, kundi the greatest gift na kanyang naranasan at natanggap nung nakakilala siya sa Panginoon Kristo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. So yung pong ating pong adikain, no? Na tayo po ay patuloy na magbahagi ng salita ng Diyos sa ating mga kaibigan, sa ating kapamilya, kapuso, kamag-anak. Sa una, tatanggi-tanggihan ka niyan, mainis siya sa iyo, magagalit, ibubuli ka niya. Pero the moment na sila po ay nakakilala sa Panginoon, sila ay magpapasalamat sa iyo pagdating po ng paghukom. At sabi sa iyo, salamat Pastor, salamat Ate Ope, salamat Pastor Randy, na naging matyaga ka para ako'y makakilala sa Panginoon Kristo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Naway, pagpalain po tayo ng Panginoon at purihin natin ating Panginoon sa ating pong I had my share of life's ups and downs, but fate's been kind. The downs had been few. Yes, Lord, thank you. I guess you could say that I've been lucky. And I guess you could say it's all because of you. If anyone should ever write my life story, for whatever reason there might be, you'd be there between each line of fame and glory, 'cause you're the best thing
that ever happened to me. You're the best thing that ever happened to me. Lord, there had been times when the times were hard, but always somehow I made it through. 'Cause for every moment that I've spent hurting, there was a moment spent loving you. If anyone should ever write my life story, for whatever reason there might be, you'd be there between each line of fame and glory. 'Cause you're the best thing that ever happened to me. You're the best thing that ever happened to me. It is, you're the best thing that ever happened to me. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapamilya, kabarkada, kapuso, konting kaaway. Diyos mabalos, to God be the glory. Purihin po ang ating Panginoon.